Amen. I was shaking. Hallelujah. Amen. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Because there is something, the best. Do you believe, kahit huling araw ng taong ito, may gagawin pa rin ang Diyos sa buhay mo? Amen. Sa lahat po ng naniniwala, ipalakpak ng pinakamalakas. Amen. Yung malakas na malakas. Mas malakas pa dun sa Torotot mamayang gabi. Amen. Hallelujah, hallelujah. At nakakatuwa po dahil madami po tayo. Tingnan nyo nga yung inyong katabi. Ayan. Ayan. Ay, wala kayong katabi. Tingnan nyo po ang inyong katabi at magbanggit kayo ng 5 magagandang bagay tungkol sa Kanya. Amen? Sabihin mo, ang bango mo today. Ang ganda mo today. Ayan. Hallelujah. Ayan, di ba? Hindi nauubusan ng magaganda na sasabihin sa iyong kapwa. Ayan, may sinabi ba sa iyo? Baka wala. Dapat may sinabi dahil sasalubungin natin ang bagong taon na maganda, masaya, maligaya ang ating puso at busog na busog. Amen? Hindi lamang basta busog sa inihanda. Halata naman sa mga hamon na kinain nyo. Ayan, halata sa mga fruit salad na natira. Ayan, sa spaghetti, ilang beses ininit. 3 beses ba ininit ang spaghetti? Meron pa po para mamaya, Sister Jed. Ayan. Kaya po, mabuti po ang ating Panginoon. Amen? Napakabuti ng Diyos. Tapat po ang ating Panginoon. Amen? Kaya po lahat po, ayan, please settle down. Ayan. Sapagkat napakaganda ng inihanda ng ating Diyos. And I want you to hear that. And I want you to accept that. Ano po? Kailangan po natin tanggapin buong buo. Amen? Dahil nagbihis ka, naglipstick ka, iniwan mo muna yung iyong lutuin para mamaya, kaya inihahanda mo ang iyong sarili ngayong araw na ito. Amen? Kaya huwag mong sasayangin ang pagkakataon na ikaw ay makatanggap ng pagpapala, himala ng ating Panginoon. Amen? December 31, 2023. Inaalala niyo po ba ang nangyari sa inyo noong January 1, 2023? Hindi ba't napakabuti ng Diyos? Amen? Kapag binibilang mo yung mga ginawang kabutihan ng ating Panginoon from January 1 up to now, December 31, napakabuti ng Diyos. Bagamat maraming pagsubok, hindi mauubos ang pagsubok. Bagamat marami kang pinagdaanan, maraming luha, mahigit 1 baso, Sister Jen, ang luhang lumabas sa aking mga mata. But use those tears para diligan ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? At ito po'y mamumunga ngayong 2024. Amen? Kaya po, introduction pa lamang po yan. Tayo pong lahat ay tumayo at magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Are you ready? Ayun ang tanong, handa ka na ba? Amen. Tanggapin ang pangako ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon. Let's open our Bible in Zechariah 4:6. Ayan. Alam ko po, alam nyo yan, memorize nyo yan, at lagi nyong binabanggit yan. Amen. Basahin po natin. Diyan lang po tayo tutuon ngayong umagang ito. Simple, short, but the greatness of God ang kapaloob nito. Amen. Zechariah 4:6, anong sabi? So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, yes, O God, it is not our power, it is not our might, O God, that we will face the new year, but because of your Spirit, Father God, we receive the victory, O God. But because of your Spirit, Father, we receive the restoration, oh God. But because of your Spirit, Father God,
we will walk in victory. We will walk in prosperity. We will walk in thanksgiving and joy that comes from you, Father God. Kaya Panginoon, salamat po. Open our hearts. Buksan mo po ang puso ng bawat isa. And Lord God, binibigay na po namin sa iyo lahat ng kabigatan. We release all the burdens that this year has caused us, oh God. Lahat ng kabigatan, lahat ng kalungkutan, lahat ng sakit at karamdaman, Father God. Iniiwan po namin ngayong taong ito, oh God. At tinatanggap namin ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo, Father. Hallelujah, hallelujah. Because it is not by might, it is not by power, but it is your Spirit, oh God. Yeah, we thank you, oh God, for this morning. We thank you for the last day of this year, Father. At alam po namin na kami po ay uuwi na may dala-dala pang himala buhat sa iyo, oh God. And salamat po. Ito pong aking panalangin, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Hallelujah! Ayan, kayo po ay makakaupo na. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Zechariah 4:6. Salamat po, friend. Si friend. Katulad pa na nabanggit ko po kanina, marahil hindi lamang ako ang nagkaroon ng isang taon na napakabigat sa atin. Amen. Marahil kayong katabi mo ngayon, yung kanyang ngiting yan ay ngiti na nagtagumpay sa buong taong nagdaan. Amen? Yung katabing yan, na kahit napakalakas mag-amen yan, pero buong taon umiyak yan, lumuhod yan sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kahit walang hamon yan. Basta may hamon sa buhay na nagbubuhat sa ating Panginoon ang kalakasan. Amen? Amen? Maliging maligaya at lagi pong masaya dito sa biyaya ng Diyos. Amen. Alam niyo po, yung mga dami po kaninang mga newcomers na binanggit po dito. Naramdaman niyo po ba na pagpasok niyo sa lugar na ito, iba ang inyong pakiramdam, parang ang saya-saya, ang ligaya at napakagaan. Yung mga problema na iwan niyo sa bahay ay parang nawala na, nalusaw na dahil yan sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Hindi lamang po yung mga ushers, hindi lang yung mga tagabukas ng pintuan kanina. Doon pa lamang sa hagdanan, paakyat ka pa lang dito sa second floor, Morales Mall. Nararamdaman na po natin ang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Excited ka? Kanina, sobrang parang tatalon na yung puso ko sa sobrang kaba. Kahit ilang beses na po tayo nakakatayo, pero nandun yung parang kumakawala ang aking puso. Sabi nga ni Ma'am, ang lalim ng hinga mo, Sister Jen. Sapagkat you are always excited dun sa gagawin ng Diyos. Amen? It is not me who are talking to you, but it is the presence of God. Amen? Na bumababa dito sa ating pong simbahan, sa ating lugar, panambahan. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, for the last 2 months, naging mabigat po ito sa aming pamilya. Naging mabigat po ito sa aming pong paglilingkuran sa ating Panginoon. Bakit? Because kami po ay nagkaroon ng pagsubok sa kalusugan. At lahat po tayo dumaan sa ganun. Pero hindi, there was that time nung ako po ay nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Parang may biglang, may thought. There is a thought. Nakwento ko ito kay Kuya. Sabi ko, I was praying. Sabi ko sa Panginoon, Lord, parang napakabuti mo, Panginoon. Parang everything was going on our way. Parang everything, the blessing is, we receive all the blessings that comes from you. From January to October, ang gaan ng buhay. Amen? Pero parang Lord, ba't parang natatakot po ako? But parang may nararamdaman ako that there is something that will happen in our life. Amen. And then, pagdating po ng November, ayan, sunod-sunod po yung, nagkaroon po ako ng emotional breakdown. Ayan, wala po ako nakwentuhan nito.
Ilan lamang sa mga malapit na kaibigan. Opo, emotional breakdown. That was the first time na nangyari po sa akin. Magtataka kayo, si Sister Jen, nagkaka-emotional breakdown. Akala ko ba'y puspos yan, ang banal na spirito. Diba, may nagtanong pa. Si Sister Jen na maalab sa Panginoon, bakit nakakaranas ng mga pagsubok? Ayan, mga katanungan ng mga taong gustong matuto sa buhay. Maraming mga ganong katanungan. Bakit kaya nangyayari sa kanila yung mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan? Hindi ba siya ay tagapanguna ng simbahan? Amen. Ang tahimik nyo. Narinig ko ito doon. Di ba sabi, even Jesus, in this world you have many tribulations. Amen. John 16:33, but take heart. Amen. Sabi ni Jesus, but take heart, I have overcome the world. So nobody is exempted. Amen. Walang exempted. But tatanungin mo, bakit bad things happen to the people like us, to us believers? Narinig ko kay Pastor Kenneth noon, sabi niya, why do bad things happen to good people? Sa tingin niyo, bakit nangyayari? Lahat ba dito nakaranas ng bad things? Naka-experience ng bad things? Amen. So lahat kayo, good people. Wow. Why do bad things happen to good people? Because good people know how to handle bad things. Good people know how to praise the Lord even though we are crying. Good people know how to give thanks. Amen. Unto God. And how to give praises unto God. Even though na ikaw ay naputulan ng kuryente. Even though ikaw ay, yung anak mo ay nadala sa ospital. Amen. Yung anak ko po nadala sa ospital, hindi po yan. Yung pangalawa. Yung pangalawa po. Sabi ko, Panginoon, itong batang to, dumedi yan sa akin. Hindi yan sakitin. Pag nagkakasakit pa yung isa, pero siya hindi. Matibay itong batang to. Pero siya yung tinamaan ng sakit. So, dinala po siya sa hospital for 7 days. Nakakainip po pala sa hospital. For 7 days. Sabi ko, Lord, I know there is something that is happening in our lives. Katulad ng sabi ko kanina, Lord, everything is going on our way. Lahat ay mabuting nangyayari sa aming buhay. Bakit ito nangyayari po sa aming buhay? And that's the time God rebuked me. Everything should not go on your way, but everything must go on my way, anak. Amen. It should not be on our way, but it is on God's ways. Amen. Kasi kapag minsan lahat kinakaya mo, lahat iniisip mo, dahil ako'y magaling, nangyayari ito sa akin, pinagpapala ako. Dahil kami ay tagapanguna ng simbahan, kaya kami nararanasan namin to. No, it is not your own way, but it is God's way. Amen? Amen. God, that's the time. Sabi ko, Panginoon, patawad po. Patawad. Dahil I know nagkukulang po kami. Nagkukulang ako. Sabi ko nga po sa ilang mga kaibigan, I was chasing those tangible things. Madami tayong hinahabol eh. Tayong mga nanay, ang dami tayong hinahabol na gusto nating magampanan nito, gusto nating matapos to, but we forget. Amen. Nakakalimutan po natin yung unang-unang dapat nating gawin. It is to kneel down, to praise God, to pray, and to give thanks unto God early in the morning. Early in the morning, nakakalimutan po natin yan. Amen. Anong ginawa ng ating Panginoon? He rebuked me. Amen. Sabi ng ating Panginoon, you need me. Everything should not go on your way. Everything must go on my way. Kailangan sa aking kaparaanan, kailangan sa aking kalooban. Kayo lumalakad. Amen. Kaya po dun sa 7 days, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Kahit nasa ospital lang yung aking anak, nakapahinga ako sa kakulitan ng mga anak ko. Di ba, Sister Erica? 4 yung kanya, 3 yung sa akin. Minsan, sabi ko nga sa mga anak ko, always find good things in every bad situation. Amen. Always find good things in every bad situation. Yung nangyayari sa anak ko, first time namin yun. 7 days na sa hospital, hindi siya lagi nagsusuka.
So, ang tagal ng lagnat niya, almost 5 days nilalagnat po si Zia, si Zipporah, asawa ni Moses, and si Zipporah. Ayan, 7 days nilalagnat yung anak ko. Pero on those 7 days, kinatagpo ako ng Diyos. Those 7 days, may natutunan ako sa ating Panginoon. Katulad ng nangyayari sa iyo. For the whole year na pinagdaanan mo, meron kang natutunan sa ating Panginoon. At natutunan mo na ang Diyos kailanman hindi ka iniwan. Ang Diyos kailanman hindi ka pinabayaan at siya'y laging tapat na nakatingin at nagmamahal po sa atin. Amen. For the 7 days, sabi ng ating Panginoon, anak, you should study my word. Study my word. Ay Lord, nagtuturo ako sa simbahan. Study my word. Yes. Sapagkat hindi po natatapos ang pag-aaral bilang isang Kristiyano. Amen? Hindi po natatapos ang iyong pagiging mapagpakumbaba. Kailangan lagi kang nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Study my word. Amen? Because what is my word? What is God's word? Anong sabi ng ating Panginoon? My word is a lamp unto my feet and the light unto your path. Amen. Ito po yung nagsisilbing ilaw at, ano po yung lamp? Na ilawan sa ating pong daraanan. Amen. At ang salita ng Diyos, just say one word, it is very powerful. Kahit isang salita lang na ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon? Be courageous. O dalawang word yun, sister. O be courageous. Patawarin niyo na ako. Be courageous, sabi na, do not be afraid. Amen. Just one word, it is very powerful. Sabi na ating Panginoon, huwag kang matakot, anak, dun sa nangyayari sa anak mo, sapagkat may tinuturo ako sa inyo. At salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo akong tinuturuan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo akong tinutuwid. At salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming pinagpapakumbaba sa iyong harapan. Amen. You should have an open heart. Kailangan kapag tinutuwid ng ating Panginoon. Sabi po sa Hebrews 12 po, yung pagtutuwid ng ating Panginoon, there is no, Hebrews po, kung naalala nyo po, ang pagtutuwid ng ating Panginoon, hindi po siya masarap. Ito po ay masakit, pero kapag natuto ka, amen, kapag natuto ka, it is for your own good. Amen. Kapag tinuwid ka ng ating Panginoon, magpatuloy kang magpasalamat. Study the Word. Napakahalaga nun. Study the Word. Huwag mong akalain na ikaw ay matibay na. Huwag mong akalain na marami ka ng alam at yung Bible mo, eto nga, Sister Jen, lumang-luma na yung Bible ko kasi ang dami na niyang highlight. Sa dami ng highlight na yon, ilan doon ang tinayuan mo? Marami pong nakasulat, marami naka-underline na dito, Sister Jen. Amen. But that truth shall set you free. Kailangan, pinalaya ka na ba nung hinighlightan mo yan? Amen. Pinalaya ka na ba? Sapagkat palalayain ka lamang kapag ito'y iyong ginagawa at hindi lang basta nililinyahan sa Biblia. Amen. You should walk your talk. Kailangan hinahakbangan mo ang lahat ng iyong sinasabi at tinatanggap sa ating Panginoon. Amen. Salamat po sa ating Panginoon because nandito ka, huling araw ng taong ito at ikaw ay tinutuwid ng Diyos. At ikaw ay nagpapatuwid sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan nyo nga po ang ating Panginoon. Just one word. Just one word. Kapag hindi mo alam ang gagawin, just say the name of Jesus. Lord, nakalimutan ko yung verse. Just say my name, Jesus. Lord, hindi ko alam kung saan po matatagpuan yung tungkol sa kagalingan. Just say my word, Jesus. Amen. Jesus. Amen. Jesus. Jesus. Yung kaasawa ko po, hindi ko alam kung matutuwa siya kapag kinuwento ko. Ayan, patawad na lang. Ayan, sorry na. November na-admit yung anak ko, 7 days. 3 weeks after, na-admit na naman siya. Gusto mag-staycation sa ospital. Sabi ko, walang swimming pool dyan, anak. Okay lang, mami, aircon naman. So, na-admit na naman yung anak ko for 3 days. Alam namin, abutin pa kami ng Pasko. Salamat sa Diyos, hindi po. So, lalabas na kami sa ospital. So, excited na kami. Sabi pa nga ng anak ko, Mami, ang tagal namang palabasin tayo dito sa ospital. Sabi ko, anak kasi,
Inaayos pa sa billing. So matagal po pala yun, no, sa billing section. Anak, inaayos pa kasi sa billing, kaya medyo matagal maghintay tayo. Sabi ng anak ko, will that hurt my bank account, Mami? Oo, anak, mabawas ko sa iyo lahat ng ginastos natin sa ospital. Sabi niya, ayoko na mag-ospital, Mami. Hindi pala dahil ayaw niya magkasakit, kundi ayaw niya mabawasan yung pera niya. Amen. So ayun na nga, palabas na kami sa ospital. Hinihintay namin. Tapos biglang may video call. Pagpindot ko, ang ate ito umiiyak. Mami, si Daddy. Ano nangyari sa Daddy mo? Si Daddy. So kinakabahan na ako. Siyempre, nasa hospital ka, wala kang magagawa, hindi ka makakalabas. Tapos yung anak mo tumatawag, umiiyak. Mami, si Daddy, bakit ano nangyari sa Daddy mo? Tapos umiiyak na yung anak ko. Tapos sabi nung JH ko, si Daddy is sick. Mami, Daddy is sick. So, our Daddy passed out for a few seconds. So, nahimatay po ang aking gwapong asawa. Siguro na-miss ang kanyang magandang asawa. Nagpapabebe din. So, 3 days after, nasa hospital ka, mabigat syempre pakiramdam pag nasa hospital. No? Tapos may tumatawag sa'yo, umiiyak yung anak mo. Daddy, Mami, si Daddy. Anong ginawa natin? Siyempre, tayo na nalangin sa ating Panginoon. Oh God. At tapos, pag-uwi namin, kinuwento ng anak ko yung nangyari. Sabi ko, anak, ano nangyari sa daddy mo? Nakita ko si Daddy. Sumisigaw lang yan. Sabi niya, para daw, nahimatay siya. Tapos sumisigaw na, praise the Lord, praise the Lord. So, kinakabahan yung anak ko. Anong ginawa mo, anak? Sabi ni AA. Mami, sabi ko lang, Lord, 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 Lord. Tapos, sabi ni Brother Harney, nung narinig ko si AA nang Lord, 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 bumalik yung aking diwa at ako'y nagnalangin, nagpasalamat sa ating Panginoon. If you don't know what to do, just say the name of Jesus. Amen. Hindi alam ng anak ko, 9 years old. 3 lang sila sa bahay. My 5-year-old son, and my 9-year-old daughter, plus the big daddy. Hindi nila alam ang gagawin eh. Nahimatay ang daddy, anong gagawin? Mami, ang gagawin ko, sabi ko lang, Lord, Lord, Lord. Anak, napakaganda ng ginawa mo. Because you called the name of the highest Father. Tinawag mo ang pangalan ng ating Diyos. Amen. Iinom lang man po ako. Hallelujah. Lagi po tayo may natututunan sa bata. Alam niyo po yun. Hindi lang bata ang natututo sa matanda. Yung mga matatanda, matuto din sa bata. Yung batang yun may faith. Alam niya tutulungan siya ng Panginoon. Kailangan ikaw may pananalig din. Natutulungan ka ng Diyos sa pagtungtong ng bagong taon na ito. Alam mo, nakasama mo ang ating Panginoon. Amen. Kasama mo ang Diyos. Sabi niya, Lord, tapos yung pag-uwi ko, ayaw na niyang magkwento ng anak ko. Sabi kasi niya, Mami, kasi, it is still on top of my mind. Naalala ko yung tsura ni Daddy, tapos iiyak na naman siya. Sabi niya, ayoko na maalala yun, Mami. Kaya nagkaroon kami ng fellowship. Paggabi, nagkwentuhan kami. Sabi ko, anak, ano na yung mga ayaw nyo, ano yung natutunan nyo pero niyo po 5 years old, 7, at saka 9. Tinatanong ko na sila, ano yung natutunan nyo sa buong taon na nagdaan sa inyo? Parang matanda yung kausap. Pero sabi nung anak kong panganay, nung pangalawa, si Zizi, sabi niya, be grateful, Mommy. Ayan, matuto daw tayong magpasalamat palagi. Amen. Sa buong taon na ating mga natanggap, matuto tayong magpasalamat palagi. Amen. Sapagkat natatanggap mo kahit hindi mo pinanalangin sa ating Panginoon. Binibigay ng Diyos kahit hindi mo pa hiningi, binigay na ng ating Panginoon. Kaya matuto kang manalangin. Amen. Ay nagsisimula ang pagpapala sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. And it is just not an ordinary blessing. It is an extraordinary blessing when you know how to give thanks. Di ba si Jesus, pinagpasalamat niya yung 2 isda at 5 tinapay? Anong nangyari? It multiplied. Amen?
Dumami, marami nakakain. Kaya kapag nagpasalamat ka, lahat ng pagpapala sa'yo darami. Aabutin hanggang sa kaapu-apuhan mo, yung pagpapalang mararanasan mo. Amen. Sabi nung isa ko, Mommy, be responsible. Sabi nung panganay ko, be responsible. Tama yan, anak. Sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay, be responsible. Lahat ng iyong binibigkas ng iyong bibig, be responsible. Lahat ng ginagawa ng iyong mga kamay, be responsible. Lahat ng iyong iniisip, be responsible. Sapagkat meron niyang katapat na resulta. Amen. Kapag ikaw ay responsable, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaki. Amen? Kapag ikaw ay responsable, nakikita ng Diyos, kaya dapat we should always act in excellence. Amen? Pag pinagkatiwalaan tayo na ating Panginoon, galingan mo. Amen? Pastora Magda, di ba po? Galingan mo sa ating mga mananalangin nga sa bundok. Lagi nilang ginagalingan. Never yung umabsent. Tama po ba, Sister Virgie? Walang absent yan. Buong taon yan. Tama po. Parang mali yata ako. Amen. Amen. Sapagkat kapag may pinagkatiwala sa iyo, ng task ang ating Panginoon, kailangan mong galingan. Sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay ang kataas-taasang Diyos. Amen. Kung sa kumpanya nga, ginagalingan mo kasi gusto mo malaki ang bonus ngayong December. Amen. Ginagalingan natin. Kahit ako noon, ano po tawag daw, Ma'am? Appraisal po ba tawag natin? Opo, yung performance, yan, mga performance. Kasi dyan nagbe-base kung magkano matatanggap mong bonus. Pasensya na po, Makati ang lalamunan ko. Sapagkat yung pamilya namin talaga po ay dumaan sa sakit at karamdaman. Kaya absent po ako last week. Huwag niyo po akong sisingilin. Wala akong papasko sa inyo last week. Ay, nandiyan na si Sister Jen. Joke. Ayan. Aburihin ng Diyos. Ayan. Yung mga anak ko na lang maningil sa inyo kasi absent kami last week. Asa na po ba tayo? Ano po sabi ko? Appraisal. Ayan. Kung ginagalangin natin sa kumpanya, ginagalingan natin sa school, gusto natin maging Dean's Lister, galingan din natin sa paglilingkuran sa ating Panginoon. Because even God gave His only begotten Son for you. Even God gave His Son para po tayo'y maligtas. God gave His Son for our salvation. That is why we are celebrating the Christmas. It is for our salvation. Ito po'y para sa ating kaligtasan. Hindi lang po tayo para magbigay ng regalo, kundi tayo po ay laging makitang mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan niyo nga po ang ating Diyos. Amen. Ay, ang dami ko na nakwento. Wala pa ako sa unang verse na i-share ko. Ayan. Not by might, nor by... Natapos ko ba yung kwento ko kanina? Ayan. Not by might. Yun, yung kay Daddy, yung response. Ay, pangatlo pa. Yung isang JH, sabi ko, ano natutunan mo sa buong taon? Sabi niya, be kind to everyone, Mommy. Tama naman talaga yan. Maging mabuti at mabait ka sa lahat. Yan sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, mabait ba yan sa'yo? Ayan, be kind to everyone. Lagi po, yan. Salamat po. Sapagkat nasa biyaya ka ng Diyos, ang mga taga-biyaya ng Diyos, mababait at mabubuting tao. Kaya dun sa mga bagong dating, wag na kayong lumipat ng simbahan. Dito na kayo sa biyaya ng Diyos. Amen. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Who is this Holy Spirit? Sino ba tong Holy Spirit na tinatawag natin? Sino ba tong Holy Spirit na kailangan natin ngayong pagpasok ng bagong taon? Sino ba tong banal na Espiritu na to? Buksan nga po natin in John 14, verse 16 to 18. I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Anong sabi ni Jesus? I will ask the Father, and He will give you another advocate. So God will send us helper.
yung Holy Spirit pala na ipapadala ng Diyos, He will be our helper. Nagiging katuwang natin, katulong natin yung banal na Espiritu. Paano po magkakaroon ng banal na Espiritu, Sister Jen? Anong sabi po? The Holy Spirit. Buksan nga natin. Mag-jump tayo sa Acts, Kuya. Acts 1. And si Jesus pa rin po ang nagsasalita. No? On one occasion, while He was eating with them, He gave them this command. Kausap ni Jesus yung kanyang mga alagad. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised. So who is the Holy Spirit? He is not just a helper, but the Holy Spirit is a gift from the Father. Amen? Gift from the Father. Ibig sabihin, regalo. Pag regalo, binabawi? Hindi. Amen? Hindi binabawi ng Diyos. So, when you become a believer, when you receive Jesus, the Holy Spirit will be upon you. Amen? Naunawaan natin? So kapag pala tinanggap ko si Jesus and I became a believer, the Holy Spirit is in me. So tinanggap mo ng banal na Espiritu. So ibig sabihin, nung tinanggap mo ang banal na Espiritu, you already have that helper. You already have that gift from the Father. You already have that one who reminds you all the promises of God. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapaalala sa iyo yung mga pangako at salita ng ating Diyos. Amen? Amen? Maligaya ba kayo? Nakakatanggap kayo ng banal na Espiritu? Ang tanong, kinakausap niyo ba ang banal na Espiritu? Nakakakilos ba ang banal na Espiritu sa iyong buhay? Or He is just residing in you? May kaibahan po yun, no? Nakatira lang yung banal na Espiritu sa iyo, pero hindi siya makakilos sa iyo. Sayang ang power. Sayang ang authority. Amen. Pero paano makakakilos ang banal na Espiritu? If you abide in Him, if you have fellowship with Him, if you commune with Him, kapag nakikipag-usap ka sa banal na Espiritu, kapag tinatanggap mo ang banal na Espiritu to dwell in you, amen, siya po ay malayang makakakilos sa iyo. God gave us the free will. Hindi makakakilos ang Diyos kapag hindi mo binigyan ng consent. Amen. So the Holy Spirit, nandyan lang yan sa iyo. Sayang naman kung hindi mo pakikilosin ang banal na Espiritu. Anong sabi doon? Not by might, not by power. Ibig sabihin, but the Spirit of God will give you all the authority. The Spirit of God will give you all the power para mapagtagumpayan lahat ng iyong pinagdaraanan. Amen. Yung banal na Espiritu, akala ko, Sister Jen, ano lang siya? Kalapati. Di ba, pag nababasa natin, para lang siyang, kaya napapanood nyo, it is not just a dove. It is not just a fire. Those are just the symbol of the Holy Spirit. But the Holy Spirit is God. Amen. The Holy Spirit is also God. It is the third part of the Trinity. Huwag niyo pong ang tawag doon, yung pamaliitin ang kakayahan ng banal na Espiritu. The same power. Amen. This is part of the Trinity. So, if He is God, so the same power, the same authority, the same glory of the Father is also in the Holy Spirit. So if you are a believer and you are the believer of God, the Holy Spirit is in you. So the same power, the same authority, and the same glory of God is in you. Amen. Nasa sa iyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Bakit ka matatakot harapin ang bukas? O bukas dahil January 1 na. Sapagkat, Sister Jen, natatakot ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako, Sister Jen, nalilito ako paano ba harapin ang bukas. Anong oras na ba? Wala oras na. Natatakot ako. Anong gagawin ko para, sino ba ang pakakasalan ko? May ganyan.
Mag-aasawa pa ba ako? Ano ba yung will ng Lord sa buhay ko? Ano ba yung trabahong kukuhanin ko, Sister Jen? Ano bang ministry ang papasukan ko? Gusto ko malaman ang kalooban ng ating Panginoon. Natatakot ako, Sister Jen. Amen. Maraming ganong katanungan. Natatakot ka sa pagpasok ng taon dahil baka hindi maging maganda ang taon para sa iyo. The Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will give you wisdom. Amen. The Holy Spirit. Ayan, kaya po siya pinadala ng ating Panginoon. Sapagkat the Holy Spirit knows the will of the Father. And the Holy Spirit will guide you, walk with you, holding hands kayo ng banal na Espiritu, papunta doon sa kalooban ng ating Panginoon. Ganon kahalaga ang banal na Espiritu. Kaya ang sabi ng Panginoon, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Kunwari meron po taga-Kalamba, pupunta ng biyaya ng Diyos, binyan. May nagtanong sa iyo. Ako na rin, Brother Aris, nakita ko yung biyaya ng Diyos, binyan. Taga-Kalamba ako, paano ba pumunta sa biyaya ng Diyos, binyan? Sabi ni Brother Aris, ganito po yan. Marami pong daan papunta sa biyaya ng Diyos, binyan. Pwede po kayong pumasok sa loob ng magbayan-bayan po kayo. Ayan, di ba? Kalamba, Kabuya, papunta yan. Sumakay lang po kayo. Pwede naman po kayong sumakay sa mag-expressway po kayo. Ayan, kung meron po kayong private car, pwede po kayong dumaan sa expressway. So maraming daan papunta sa biyaya ng Diyos. Binyan. Alin ba ang tamang daan? Alin ba doon ang tamang daan? As long as you're doing and you're walking on the right way, makakarating ka sa kalooban ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin ng Sister Jen? Buksan nga natin in Psalms 1. Uya, pabukas nga. Psalms 1 po. Ayan, salamat. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Next po. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Ito po yung huli. Basahin niyo po yung huli. Sabay-sabay. Whatever they do, prosper. Whatever you do will prosper. Alin po ang kalooban ng Diyos, Sister Jen? Whatever you do will prosper. If. Merong if, kung pupuntahan niyo yung una, anong sabi doon? If you meditate my word day and night. So whatever you do, whatever way, kahit saan ka dumaan, makakarating ka sa biyaya ng Diyos. Amen? Kahit saan ka dumaan, kapag ikaw ay lumalakad dun sa kaparaanan ng ating Panginoon, ano ba yung mga kaparaanan ng ating Panginoon? Ito po, narinig ko po kasi yan sa isang preacher during nasa ospital po ako. Pero sabi ko, Lord, what is your way? Whatever I do, I will prosper. Kahit ano po ang isipin ko. Sabi ng Lord, Lord, kunwari ikaw naghanap ka nga ng asawa. Lord, sino ba dito mapapangasawa ko? Yung matangkad ba? O yung medyo chinito? O yung ano ba? Sabi ng Lord, kung sino ang gusto ng puso mo, hindi naman ako makikipag-asawa dyan. Diba? Sino bang nasa puso mo? Siya po, yung chinito. Siya ba ay nananalangin sa ating Panginoon? Yes, Lord. Siya ba ay tinanggap niya ang ating Panginoon? Yes, Lord. Di siya ang kalooban ko para sa iyo. Naunawaan natin, kahit sinong piliin mo, kung ano yung nasa puso mo, basta yun ay lumalakad sa kaparaanan ng ating Panginoon. That is the will of the Father for you. Lord, ano ba yung trabahong kukuhanin ko? Kakahintay mo ng will ng Lord, 1 taon na, di nga na kayong pamilya, wala ka pa rin trabaho. Kasi hinihintay ko yung will ng Lord. Hindi ko alam kung ano bang magiging trabaho ko. Anong sabi ng Panginoon? Just take the one step and God will do the rest. Amen. Ilatag mo sa ating Panginoon, Panginoon, itong gusto ko maging teacher talaga. Panginoon, gusto ko maging engineer. Gusto ko maging ganito. And then do it.
As long as you are walking in holiness, as long as you're walking humbly, ayan, buksan nga po natin, ayan, tinanong ko sa ating Panginoon, Lord, how do I please you? What are those ways na kailangan kong gawin? Na pwede ko palang ilatag sa iyo, Panginoon, ito po yung gusto kong mangyari. Pero ano po ang iyong kaparaanan para mangyari ito? Buksan nga po natin in Micah 6. Micah 6, kuya. Ayan. Ayan yung tinanong ko sa ating Panginoon, and God revealed that to me. Sabi ng Diyos, ito yung hinihingi ko sa inyo eh. He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? Amen. So what does the Lord require of you? To act justly. Kapag ba kinuha mo tong trabahong to, ito po'y nasa katwiran. To love mercy. Kapag ba ito ay siya pa yung napangasawa mo, kayo ba ay mabubuhay ng merong pagmamahal at pag-iibigan? Amen. And to walk humbly with our God. Kapag ba ito, binigay ng Diyos sa iyong promosyon, ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito ay para sa ikapapahamak mo. Lord, ito ba'y kalooban mo? Tatanggapin ko ba itong promosyon na to? Yes, anak, if you will walk humbly. Amen. Nakuha po natin the God's way. Amen. Yung mga kaparaanan ng Diyos. Kasi minsan nga, naghahanap tayo ng will ng Lord. Lord, ano ba yung kalooban mo? Ang tagal-tagal na. Narinig ko kay Pastor Kenneth yan. Ang tagal-tagal mo na naghihintay ng kalooban ng Diyos. Hanggang ngayon, nga ka pa rin. Kakahintay mo sa kalooban ng Diyos. Ang kailangan mo, humakbang ka. Kumilos ka, kapatid. Huwag lang laging abang ng sasabihin ng ating Panginoon. At mali ba yun, Sister Jen, that I will ask God first? Hindi mali yun. You will ask God, and at the same time, you are taking the one step. Amen? When you take the one step, God will take all the steps in your life. Amen? At sasamahan ka na ating Panginoon makarating dun sa kanyang kalooban. Because of the Holy Spirit. Amen. Naunawaan niyo po yun? Nalilito kayo? Hindi. Naunawaan niyo sapagkat meron kayong banal na Espiritu na nagpapaunawa, nagbibigay ng karunungan. Buksan ang inyong puso sa mga salita ng ating Panginoon. Kasi papasok yung buong taon. Ayan ka na naman, marami ka na namang bucket list sa buong taon na darating. Meron kang goal. Yeah, meron tayong goal setting na tinatawag. Diba? Meron ganun. Lord, these are my goals. Sa January, kailangan makapag-ipon ako ng ganito. Kailangan mabawasan ako ng 2 kilo. Sinabi ko din yan noon, hindi nangyari. Hindi, joke lang. Ayan. So marami kang goals. Marami kang goals in life. And you are focused on your goal, but God is focused on your growth. Amen. Ang Diyos nakatingin sa iyong paglago. Hindi lamang dun sa goal na inilatag mo. Amen. You are focused on your goal. This January, ganito mararanasan ko. This January, kailangan mangyari to. But God is focused what happens to you on February, on March, on April, on May, on June, until December, if you transform yourself like Jesus. Ikaw ba'y nabago katulad ng ating Panginoon? Amen. Nahit mo yung goal mo, nakapag-ipon ka, 300,000. Pero your character ba ay naka-align dun sa kalooban ng ating Panginoon? Amen. Ang Diyos nakatingin siya sa iyong paglago. Because what is your purpose? Our purpose is to be like Jesus. Our purpose is to be like Him. Amen. And your purpose is greater than your problem. Amen. Your purpose is greater than your problem. Kapag hindi mo na nga alam gagawin mo, Lord, ibigay mo sa ating Panginoon, Lord, ito yung problema ko. And the God of peace will give us understanding. Amen. Bibigyan tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan, ng karunungan, kung paano natin i-handle yung problema na nasa ating harapan. Amen. Nung nagkasakit yung anak ko, marami kaming naunawaan sa harapan ng ating Panginoon. Marami kaming pinagkatiwala
sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat lahat ng yan galing sa Diyos. Everything that is in you, God created it. Amen? Lahat ng nararanasan natin, natatanggap natin, ginawa lang yan ng Diyos at pinagkatiwala ng Diyos yan para sa iyo. Amen? Palakpakan nyo nga po ang Diyos sapagkat pinagkatiwala niya sa iyo ang buong 2023 at ito'y napagtagumpayan mo. Amen? Pinagkatiwala ng Diyos yung anak mo at siya'y napagtagumpayan mo. Pinagkatiwala ng Diyos ang asawa mo for 23 years. Napagtagumpayan mo. Palakpakan mo ang Diyos. Amen. Parang iba yung hinga ng iba. Parang ayaw niyong pumalakpak. For 40 years, Sister Jen, napagtagumpayan natin. Ilan na kayo? Kayo po, Pastor Magda, ilang years? 43 years. Salamat sa Panginoon. Tatay Jody, hello. At ang sweet pa niya, Pastor. Hanggang ngayon, malambing pa rin si Tatay Jody. Salamat sa Panginoon. Maalaga pa rin yung asawa ko. Salamat sa Panginoon. Amen. Dahil pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kaya, alagaan mo. Amen. Humina ang amen. Sister Jen, change topic. Amen. Ayan. Pag may pinagkatiwala sa iyo ang Diyos, ingatan, mahalin, mahalin, mahalin. Sister Mercy, mahalin. Ayan, mahalin mo, ingatan mo. Paggabi, pag-pray mo, pagtulog. Ayan. The Holy Spirit. Because, hindi ko kaya, Sister Jen. Huwag ka mag-alala, may Holy Spirit ka. Ayan. Meron ka helper. Kaya mo siya i-lay hands kasi may Holy Spirit ka. Ayan. Amen. Ang ganda lang itin, Sister Imelda. Nagtagumpay na siya doon. Amen. Kaya napakaganda eh. Amen. Amen. What should I do with my life? Amen. Paano natin malaman yung will of God? Whatever. But you should take one step and God will do the rest. We should walk humbly. We should love mercy. And we should act justly. Kailangan yung ginagawa mo pala, even though it is whatever. Ano diba sabi, whatever you do, do it all for the glory of God. Whether you eat or drink. Diba? Whether you eat or drink, whatever you do, ibig sabihin, kahit anong ginagawa mo, basta para sa Diyos, pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Amen. Whatever you do. Amen. Nasabi itong kanina, you will prosper. You are like a tree planted on the stream. Ibig sabihin, didiligan ka ng Diyos eh. Lahat ng kailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos. Lahat ng support kailangan mo, bibigay ng ating Panginoon. Amen. Yung mga panalangin nyo, nagpapasalamat po ako sa inyo na kahit hindi nyo man ako tinext nung nasa ospital ang anak ko, pero alam kong pinapanalangin nyo ang aking anak. At salamat po sa ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa inyo. Amen. Nakikita ng Diyos lahat ng kailangan natin. Amen. Nakikita ng Diyos yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Kayang-kaya mo yan. Dahil kayang-kaya ng ating Panginoon. Amen. Where does my help comes from? Sabi ni David, I look into the mountains. I look up into the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord. Amen. My help comes from the Lord. And you have the Holy Spirit. Amen. Kasama mo ang banal na Espiritu, kapatid. From day one na tinanggap mo ang ating Panginoon, up to now, kumikilos ang banal na Espiritu po sa buhay natin. Amen? Take the first step. Sabi, it is not necessary which way you should go, but how you will go. Amen? Kahit saang daan ka pupunta sa biyaya ng Diyos, basta alam mo, tama yung ginagawa mo, papunta dito, makakarating ka sa biyaya ng Diyos. Amen? That's the simplest, illustration. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Kung ano yung nasa puso mo, ipanalangin mo sa Diyos at kapag iyon ay ginagawa mo according to His way, then
you will have the victory. Amen. 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 What pleases God? Ano pa ba yung mga nakakapag-please sa ating Panginoon? Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Number 1, pananalig. Amen. Kapag ikaw ay lumalakad, kailangan ikaw ay nananalig na ang Diyos, hindi ka iiwan, na ang Diyos, hindi ka pababayaan, na ang Diyos ang magtutusto sa iyong pangangailangan, na ang Diyos ang magpapagaling sa iyong anak, na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, na ang Diyos ang siyang maglalatag ng mga handa mo ngayong gabing darating. Amen. Hindi ka pababayaan ng Diyos at hindi ka gugutumin ng ating Panginoon. Hindi ka gugutumin, halata naman sa inyo. Lalo na sa akin. Ang lakas ng tawa. Amen. Sabihin niyo po, hindi talaga tayo nagugutom. Kapag may okasyon sa biyaya ng Diyos hindi lang basta lahat nakakakain, para tayong 5,000 na pinakain ni Jesus, may leftover, may take home pa, mga Sharonians. Palakpak ang mga Sharonians. Ganyan lang sa biyaya ng Diyos. Nag-uumapaw. Wag nang magturuan kung sino yon. Dahil alam ko na may CCTV dito. May kainan po ba tayo ngayon? Wala na po. Ayan, wala mo na. Pero may plastic kayo. Wala mo na. Opo. Ayan, kila Pastora may handaan. Pastora, punta kami mamaya sa inyo. Ayan po. Asan na tayo? There is more to your life. Sabihin nyo nga po, there is more to my life. Amen. There is more to my life. Ngayong 2024, there is more to my life. Marami pang inihanda ang Diyos para sa iyo ngayong bagong taon. Marami pang hindi nagagawa ang Diyos para sa iyo ngayong bagong taon. Amen. Yung pinapanalangin mo 20 years ago, 30 years ago, ngayong taon, ito yung kaganapan ng iyong panalangin buhat sa ating Panginoon. Amen. Yung mga hindi mo nakakasama dito sa simbahan, matagal mo nang pinapanalangin, ngayong taon makakasama mo na dito sa simbahan. Amen. Yung anak mo na hindi ka pinapansin, ngayon papansinin ka na pag-uwi mo. Amen. Amen. Yung trabaho, na matagal mo nang pinapanalangin sa ating Panginoon, pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Higit pa doon sa sweldong ina-ask mo. Amen. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Amen. He always exceed our expectation. Amen. He always exceed because hindi natin kayang arukin ang kaisipan ng ating Panginoon. Yung mga kakayahan ng Diyos. Amen. Kaya we cannot outgive God. Amen. Sapagkat limitless ang pagkilos ng Diyos para sa iyo. Walang hanggan, walang sukat ang kayang gawin ng Diyos para po sa atin. Amen. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. At the end of the year, sabihin po natin to be like Jesus. Hindi pa man matapos ang taon, sabihin na natin that you act like Jesus, you think like Jesus, you talk like Jesus. Amen? And you walk like Jesus. Amen. Paano ba mangyayari yung transformation? Meron po ako nilagay dito 2, transformation. Transformation by renewing our mind. Lagi natin naiisip na babanggit yan. In Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen. If we renew our mind, if we will not conform to this world, ano ba yung world? Yung mundo, yung mga gawa ng mundo. Amen. Yung mga, kalayan. Matindi po yung kalayan ng mundo. Ayan. Huwag po tayo lumakad. Minsan kasi nape-pressure ka, no? Pag yung nasa paligid mo, ganito yung ginagawa, kailangan maging ganito din pala ako. No, kailangan nga kapag anak ka ng Diyos, you stand out.
At ikaw ay nagliliwanag inside the darkness of this world. Kailangan ikaw ang ilaw ng sanlibutan, hindi ikaw ang makikiayon sa sanlibutan. Amen? Kailangan ikaw ay kakaiba doon sa iyong mga kinasasakupan. Because ikaw ay anak nating Panginoon and God made you to be His ambassador. Amen? Kaya kailangan ikaw ay kakaiba. Sabihin mo, ako ay kakaiba. Ayan, kakaiba. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay taliwas na kung anong pinagkakasunduan natin. Ibang pong iba yun. Ayan. I want to be different, Sister Jen. Kung lahat naka-red, ako green. Wag ganon. Ibang-iba yun. Yan, transformation, renew our mind. Always be Jesus conscious. Kasi minsan nagiging self-conscious tayo, kung anong tingin ng tao sa'yo, kung paano ka magsalita. Dati po ako'y mahiyain. Alam ng nanay at tatay ko yan. Na kahit biyanan ko. Kasi grade 2 pa lang, hindi ko siya pinapansin. Dahil mahiyain ako. Grade 2 pa lang yung may biyanan. Diba? Opo, grade 2 pa lang biyanan ko na po yan. Mahiyain po ako. Hindi niyo po ako mapapagsalita. Pero, kapag iniayon mo ang iyong kaisipan sa kaisipan nating Panginoon, ikaw ay magiging matapang na maghayag na kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Amen? Yung hiya na yan, aalisin mo yan because it is the result of the flesh. It is from the flesh, yung hiya. Hindi ko na sasabihin, walang hiya. It's the result of your flesh. Pero kapag ikaw ay nakaayon yung kaisipan mo para sa kabutihan ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, makakakaya mo at gagampanan mo. Amen? Minsan napapagod ka, pero kakayanin mo. Minsan natatakot ka, pero magagawa mo. Dahil yun sa kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Amen. Transformation comes also through association. Ayan. Mababago ka sa pamamagitan ng mga taong kasama mo. Amen. Sino ang lagi mong kasama? Sabi nga po di ba may mga kasabihan? Ano nga po yun? Birds of the same feather flocks together. Tapos, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba kapag yung mga kaibigan mo mahilig sa K-drama, ikaw din, nihaw. Ano ba yun? Inihaw. Magiging inihaw ka na din. Kapag yung mga kaibigan mo mahilig sa basketball, gagaling ka sa basketball. Diba? Si Kuya Jermaine, mga tirang, pag si Kuya Jermaine, laging kasama sila, Kuya Tox, yan, si Kuya King, si Kuya Aris, yan, mga magagaling sa basketball, tama ba Kuya Aris? Gagaling din ikaw mag-basketball Because transformation comes from through association. Kaya if you want to change your life, kung sa tingin mo, parang ang negatibo na ng buhay ko, sumama ka dun sa mga taong positibo. If you want to change your life, change your crowd. If you want to change your life, change your friends. Sister Jan, hindi ko na sila friends. Okay lang yun. Mababago naman buhay mo. Ayan, parang nag-iisip na kayo. 2024, marami na ako i-unfriend sa Facebook. Marami na ako ibablock. Tapos inunahan ka, ikaw i-unfriend. Transformation comes through association. It is not just also association with your friends, but association. Again, we will go back. Association with the Holy Spirit. Mababago ang buhay mo kapag nasa iyo ang banal na Espiritu. Mababago ang buhay mo if you have the fellowship with the Holy Spirit. Mababago ang buhay mo, mababago ang the way mo pananalita, mababago ang the way mo, ang buhay mo kapag nasa iyo ang banal na Espiritu. Amen? Mababago ka. Amen? Hindi lang po hahanapin mo, God will change my situation. No. God will change me first. God will change you first, and then the situation follows. Amen? Gusto ko kasing mapangasawa yung Mr. Right. May Mr. Right. Mga kabataan dito. Sister Jen, nagpa-pray na ako ngayon. 2024. Kasi may edad na po ako. Gusto ko mahanap si Mr. Right. Mr. Right. May Mr. Left po ba? Wala.
gusto mahanap si Mr. Right, pero ang tanong, ikaw ba ay magiging right person to that Mr. Right? Amen? Kailangan ikaw muna ang magiging Miss Right para magkaroon ka ng Mr. Right. Hindi dapat hinahanap mo lagi, ito dapat gwapo, kailangan matalino, kailangan mayaman, may kotse. Ayan, kailangan lahat perfect sa kanya. Pero ikaw ba'y perfect para doon sa taong pinapanalangin mo? Amen. Wala yung boses. Aray, Sister Jen. Lagi mo sinasabi sa asawa mo. Ay na naman, asawa na naman, mamaya na nga asawa. Ayan. Wag na nga po yun. Ayan. Lagi mo sinasabi, magbago ka. Kailan ka pa ba magbabago? Bagong taon na. Pero ang sabi ng asawa mo, ikaw ba'y nagbago din? Hindi. Bakit ako magbabago? Ikaw nga hindi nagbabago. Lagi mo pa rin binubungangaan. Ang sakit na ng tenga ko. Magbago ka. Magbago tayo. Yan, sabihin mo. Amen, para masaya at manigo ang bagong taon nyo. Amen, palakpakan nyo nga po ang ating Panginoon. Lagi yung sinasabi siya lang ang magbago, ikaw din magbago. Para patas, it's a tie. Ayan. Transformation comes through association. Teka lang, ano oras na? Medyo noche na, Sister Jen. Ang tagal natin. Sister Jen, yung pinapalambot ko. Ang tanong, may pinapalambot ka ba? Ayan. Ayan. Nagugutom na kayo. Naamoy nyo na ba yung mga inihaw nyo? Ayan. Christian must be spirit-filled. Ayan. Christians must be spirit-filled, not self-driven. Amen? Must be spirit-filled. So, you are a Christian. Ikaw ay Kristiyano. Kailangan. Yung banal na spirito ang siya nagpupush sa'yo. Hindi sasabihin mo, magaling ako, kailangan kong magagawa to. Hindi, you are not self-driven. Kaya ko yan, nakapagtapos ako. Cum laude ako, top ako, Dean's Lister ako. Kaya ko yung makakuha ng trabaho. No, you are not self-driven. You should not be a self-driven Christian. But you should be a spirit-filled Christian. Amen? Because when you are a spirit-filled Christian, the favor of God will come before you. Ano ibig sabihin ng favor of God? That even though you do not deserve, but God will make you deserving. Amen? Kahit hindi mo deserve yung ganung kagandang trabaho, pero nakita ng Diyos, ikaw ay tapat at ang puso mo ay tapat sa ating Panginoon. Pagkakaloob niya sa iyo, yung magandang trabaho na hindi mo inaasahan, pero inasahan na yan ng Diyos para sa iyo. Amen? Palakpakan niyo po ng malakas pa ang ating Panginoon. Amen. God doesn't give you directions. God doesn't give you directions if you already have the driver. Diba? Kunyari, yun ulit, balik tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi mo na kailangan mag-Google Map, hindi mo na kailangan mag-Waze. Kung nakasakay sa'yo, si Pastora Magda. Nagets po natin? Sapagkat yung nakasakay sa'yo, alam na niya yung gagawin mo. So, hindi na kailangan bigyan ka pa ng Diyos ng direction. Because the Holy Spirit is in you. And the Holy Spirit will be your driver for you to go to your destination. Amen? Ikaw ay makararating dun sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi mo na kailangan sabihin na, pakanan ba tayo, pakaliwa? May magsasabi na, sasabihin ni Pastora, diretso, sasabihin ni Pastora, ano ba yung boses na? Kalimutan ko yung boses doon sa Google Map. Gagayahin ko sana, wag na nga lang. Turn left. Ayun, ganon. Nakasakay na sa iyo yung merong alam. So nakasakay na sa iyo ang banal na spirito at dadalhin ka niya doon sa katagumpayan, dadalhin ka niya doon sa kagalingan, dadalhin ka ng ating Panginoon doon sa kapayapaan na hindi mo inisip na ikaw ay magkakaroon. Amen. The Holy Spirit is your driver and let Him be your driver. Amen. Minsan inaagawan mo kasi. Hindi ako, mas magaling. Kaya ko to. Mas gusto ko sa shortcut. Ayan. Minsan gusto natin shortcut eh. Pag may shortcut, sometimes there is a danger. But if you will go to the process, alam niyo po, kapag may process, there is growth. Ulitin ko po, kapag ikaw ay dumaan dun sa proseso na ating Panginoon, ikaw ay lalago.
Ikaw ay mas magiging matibay. Ikaw ay mas magiging matatag sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen. So there are two approaches to character formation. One is the flesh and the other is through the Holy Spirit. Amen. Sabi po, Galatians 5. Yan. What are the fruits of the Holy Spirit? Or what is the fruit? Binago ko po not what are the fruits of the Holy Spirit, but what is the fruit of the Holy Spirit? Siyam yan, Sister Jen. Bakit fruit lang? Because kapag namunga ang banal na Espiritu sa'yo, sabay-sabay yan. Amen? Sabay-sabay yan dapat. Kapag nauna lang sa'yo yung joy at wala kang kapayapaan, love, joy, peace, ibig sabihin, ang kumikilos sa'yo, yung laman mo. Ayan, forbearance, long-suffering. Ayan, Sister Jen, meron naman akong bunga ng banal na Espiritu, long-suffering. Pagiging mapasensyoso sa aking asawa, pero bakit wala akong kaligayahan? Sapagkat kinakaya mo lang. Amen? Naunawaan natin yun. Pero the fruit of the Spirit, it is singular. It is one. Kahit siyam yan, kapag namunga ang banal na Espiritu, sabay-sabay dapat lahat yan. Amen? If you struggle, it is not the fruit of the Spirit. Ito po, it is the fruit of your flesh. Amen? Mabait naman ako. Maamo naman ako. Pero lagi kang galit. Maikli ang iyong pise. It is not the fruit of the Spirit. It is your own flesh. Kaya po, paano po yung hirap kasi, Sister Jen? That is why you need to ask the Holy Spirit to dwell in you. Na manatili ang banal na Espiritu po sa atin. Hindi talaga natin kaya, mga kapatid. Hindi natin kaya. Even us, we struggle. Even us, we fail. Amen. Even us. Pero kapag nanatili tayo, if we live according to the Spirit of God, sasamahan tayo at makakayanan po natin lahat ng darating po sa ating buhay. Amen. Coming to God will remove your anxiety. Amen. Coming to God will remove your anxiety, but staying with God will reveal your purpose. Magkaiba po yun. Tingnan na po natin sa Matthew 11:28. Ayan, 12 na. Matatapos na po ako. Mga 2 page na lang. Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Tingnan niyo po, lagi natin naririnig yan, pero hindi natin napansin na dalawa pala ibig sabihin yan. Come to me, all who are weary and burdened. Sabi ko po kanina, if you come to Jesus, your anxiety will be removed. But if you stay with Him, your purpose will be revealed. Ibig sabihin, hindi lang basta lalapit sa ating Panginoon, but you need to stay with Him. Manatili tayo sa ating Panginoon. Amen. Come to me. Sabi ni Jesus, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingan kapag lumapit ka sa akin. But if you will take my yoke, ibig sabihin, you will take my yoke, if you stay with me, you will learn from me, and you will find rest for your soul. Ito po'y panghabang buhay. Hindi pwedeng lumapit ka sa ating Panginoon, nakaranas ka ng himala, and then you leave God. Lord, bye-bye. Nakuha ko na ang gusto kong kuhanin. No, it should not be that way. But you need to stay with the Lord. Amen? If you stay with the Lord, you will be part of His mission. Amen? If you just come to the Lord, yes, makakaranas ka ng himala. But if you stay with the Lord, you will be part of His mission and you will become a miracle for others. Amen? Hindi lang basta ikaw ang makakaranas ng himala, but if you stay with the Lord, you will become miracle for others. Your fruit must feed somebody. Amen? Kapag po ba kunwari ikaw ay puno ng mangga, Sister Vilma, kunwari ikaw ay puno ng mangga,
Yung bunga mo, kakainin mo ba? Hindi po, di ba? Yung bunga mo, ipapakain mo sa iba. And your fruit must feed others. Your fruit of love must feed your husband. Your fruit of joy must feed your friends. Your fruit of forbearance, goodness. Amen. Gentleness must feed everyone na nakakakita at nakakasalamuha mo. Kailangan sila ay makakain at mahawa ng kagandang loob mo, mahawa ng kabutihan mo, mahawa ng pag-ibig at pagmamahal mo na buhat sa ating Panginoon. Amen. Your fruit must influence others. Amen. As you walk, as we face the new year, hindi lang basta pupunta ka sa simbahan na solo ka lang. Maraming mahahawa, madadala mo dito sa simbahan. Amen. That is one of our goals. Na kapag pumunta ka sa isang lugar, sa isang group of friends, circle of friends, hindi ikaw ang mahahawa sa kanila, ikaw ang makakahawa sa kanila. Mararanasan nila at magtataka sila, ano ang kakaiba sa iyo? Bakit mo nararanasan yan? Gusto din naming maranasan yan. Sasabihin mo, nasa biyaya ako ng Diyos, nasa pag-ibig ako ng ating Panginoon, nasa katapatan ako ng ating Panginoon, at nasa katuwiran ako ng ating Diyos. Kaya ako nararanasan ito. Kaya halina, sumama ka sa akin. Amen. Your fruit must feed others. Pagharap natin sa bagong taon, wag lang sarilinin. Sabi nga doon sa Facebook na, nabasa niyo po ba yun? Sabi nung may nag-post, wag mo naman sarilinin yung taon na to. Sasabihin mo, akin tong taon na to. Mag-share ka naman para sa ating tong taon na to. Amen. Wag mong angkinin kasi may mag-post. Di ba? Marami kang pinagdaanan, 2023. Sasabihin mo, akin tong taon na to, 2024. Kapatid, wag mo na slow. I-share mo naman sa amin. Sa ating tong taon na to, at sa lahat ng taga-biyaya ng Diyos, itong taon na to na matagumpay, maligaya, punong-puno ng pag-ibig at kalakasan buhat sa ating Panginoon. Amen. Para sa iyo, para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng mga taga-biyaya ng Diyos, ang katagumpayan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Amen. Tayo po tayo in closing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This new year will not only be happier, but this new year will also be holier. Amen? Rinig niyo po ba yun? This new year will not only be happier, hindi lang basta magiging masaya, kundi mas magiging lalakad tayo sa kabanalan na nagtitiwalang palagi sa ating Panginoon. Amen? In Genesis 1, buksan natin. Yan, Sister Jen, conclusion, pero Genesis 1:1. Kung sino hindi po saan po na makikita ang Genesis? Yan. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Kung hindi nyo alam kung nasaan ang Genesis, ngayon pala humingi ka na ng tawad sa Diyos. Genesis 1:1, saan po makikita yon, Sister Jen? Tignan mo sa table of content. Genesis 1:1. Ayan. Babalik tayo sa simula. Genesis 1:1, ang sabi? In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Kita niyo po binanggit ulit the Spirit of God. Ibig sabihin, simula't simula pa, nandiyan ang banal na Espiritu. Anong sabi? The earth was formless. The earth was empty. And the darkness was over the surface of the deep. But the Spirit of God was hovering. Ano ba ibig sabihin ng hovering, kuya? Pakita nga natin. Ano ibig sabihin ng hovering? Ang sabi po dyan, remain in one place in the air. Army helicopters hovered overhead, di ba? Yung helicopter nandun lang sa pwestong kanyang paglalapagan. Anong sabi? The earth was formless. The earth was empty. And that there is darkness.
even though you are formless, even though you are empty, and even though you are in the darkness, the Spirit of God will remain on top of you. He will never leave you. Hindi ka iiwan ng banal na Espiritu. Just like the earth was formless, kahit ikaw sa tingin mo, I'm broken. Sister Jen, I'm so broken. I'm a failure. Sister Jen, walang magandang nangyari sa buhay ko for the last year, for the year na dumaan. You are broken. You are empty. You are in the middle of darkness. But the Spirit of God, the Spirit of God, the Holy Spirit remain in you. The Holy Spirit will not leave you until God said, there must be light in your life. Amen. Until God said, there will be healing in your life. Amen. The Holy Spirit will not leave you until God said, let there be light in your life. You are like the earth that was formless. You are like the earth that was in darkness. Yung buong taon na to, Sister Jen, parang hindi naging maganda yung taon sa akin, Sister Jen. Huwag kang mag-alala, kapatid. It is not by might. It is not by power. But it is by the Spirit, says the Lord. The Holy Spirit will not leave you. He will be your helper. He will be the advocate if you need help. The Holy Spirit will give you the light even though if you are in the darkness. The Holy Spirit will fill you when you are in emptiness. The goodness and the greatness of God will fill you when you are empty. Today is the last day of the year. Be hopeful. Hindi pa tapos ang taon, kapatid. At hindi pa tapos ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Amen. The Spirit of God is hovering upon your life. The Spirit of God is hovering upon your children, upon your family. The Spirit of God is hovering in your health. At hindi ka pababayaan ng banal na Espiritu hanggat hindi mo nararanasan ang kagalingan na nagbubuhat sa ating Panginoon. God said, let there be light. God said, let there be trees, animals. Let there be vegetation. The Holy Spirit, hindi matatapos ang kanyang pagkilos until you become a fruit-bearing tree. Hindi matatapos ang pagkilos ng banal na Espiritu hanggat hindi mo nararanasan ang kaganapan, ang kalakihan, ang mga pangako ng Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. And as we end this year, isa lang po ang ating gagawin. To praise and to worship the name of Jesus. To praise and worship our Father. To praise and worship the Holy Spirit. Hallelujah. And we will surrender our life to our Father. Kalimutan mo muna yung mga prayer request mo. Ang gawin lang po natin ngayon ay sumamba at magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. God is so faithful. God became faithful to you. And He will be forever faithful to you. Sige po, awitan natin, sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. That came crashing over me. Yes, it is God who gives you joy in the morning. Kapag ikaw ay lumuluha, ang Diyos ang magbibigay ng kaligayahan sa iyo.
He is the hope of all the earth. Hallelujah. Just praise the magnificent God. Hallelujah. Yes, He's so magnificent. He's so glorious to us. Yes. Oh Jesus, oh Jesus. We just want to thank you. Hallelujah. Where the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning wakes, we your children give you. Yes, we give you praise. You are magnificent. You are a great God. And we thank you, Father, for the 2023 that you've been faithful to us. Yes, Jesus. Jesus, we thank you. Hallelujah. Oh God, you are so good. You are so good to us. You don't know what to do, just say the name of Jesus. Hallelujah. Kapatid, magpasalamat ka lang. Sumamba ka lang sa ating Panginoon. And God will do the rest for 2024. God will do the rest for 2024 in you. Matuto kang magpasalamat, sumamba sa ating Panginoon. Lord. No one ever will compare to you, Jesus. Yes, Father. There is none greater than you. There is no one greater than you. Yes. There is no other greater than our God. And as we face this 2024, do not overcomplicate things. Just trust God. Trust the process. Trust the Holy Spirit that is in you. And God will do the rest. Just continue to worship. Give thanks to our God. Study His Word. Pag-aralan po natin palagi ang salita ng ating Panginoon. Kausapin po natin palagi ang salita ng ating Panginoon. At ito po ang aking iiwanan sa inyo. 2 Corinthians 13 verse 14. 2 Corinthians 13 verse 14.
May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. The grace of the Lord, the love of God, and the Holy Spirit, the fellowship of the Holy Spirit, sabihin niyo po, be with me. Be with me. Ulitin po natin. The grace of the Lord, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with me this 2024 in Jesus' name. Amen. 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 Thank you.